Hello kapatid, magandang araw sa iyo. Ngayon, nandito na naman tayo para pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. At ngayon, nandito tayo sa isang lugar kung saan tayo nag-relax. Kasi kailangan mo yan kapatid, kailangan nating mag-relax. Pagod ng katawan natin, pagod ng isip. We need to distress. Hindi kailangan mahal, but if you cannot afford, grand, why not? Kung wala namang budget, pwedeng simple lang, gaya nito. Yung aming nistayan, 500 overnight. Tapos 10, 300 pesos. 800 pesos, nakapag-overnight na kami. Nagbaon lang ng food. So, ang verse natin kapatid ngayon na pagbubulay-bulayan ay Mateo chapter 11 verses 28 to 30. Ngunit bago yan, halina at manalangin muna tayo. Hallelujah, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa at grasya. Salamat po Ama sa kabutihan ninyo at ngayong oras na ito ay pagbubulay-bulayan namin muli ang inyong salita. Ama, nawa ito ay maganap sa buhay namin, pagugutan namin ng lakas, pag-asa at lalong lumakas ang aming pananampalataya. In Jesus' mighty name we pray with thanksgiving. Amen and amen. Hallelujah. So ngayon kapatid, babasahin natin sa Mateo chapter 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Patatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling-dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Even God the Father rested on the seventh day when He created the world, diba? Tayo dapat ganun din. And nakakatawa ang sinabi ng Panginoon, diba? May kapahingahan tayo sa presensya ng Panginoon. Pag na-overwhelm tayo ng mga iniisip natin, ibigay lang natin sa Ama ang lahat, sabi nga dito. Okay? Lumapit tayo. Lahat daw tayong nahihirapan. Ano ba nagpapahirap sa'yo kapatid? Relationship ba yan? Pera ba yan? Spiritual ba yan? Lost ka ba? Ako minsan ngayon may time ako na parang pag naghahapon or may moment na bigla ako nasa sad. Then I pray to the Lord. So Lord, why do I feel this way? Pero lahat naman yan may dahilan ng Panginoon eh. Para makarelate din ako sa iba. Then I pray. Lord, I don't like this feeling. Sabi sa 28 kapatid, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan. Walang kondisyon. Basta nahirapan ka, Lord, nahirapan ako, hindi ko na kaya. Help me. Okay? At nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So, ano bang nagpapahirap sa'yo? Take it to the Lord. Release natin sa Panginoon. It's easier said than done. Mahirap, pero kayang-kaya kapatid. Pag sinabi mo na, magagawa mo na yun eh. Lord, help me to trust you na hindi ko na kaya. Do something in my life. I know gumagawa po kayo. Di ba bibigyan niya daw tayo ng kapahingahan? Ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Faithful siya sa kanyang salita. Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo ang kapahingahan. Kapatid, maamo ang Panginoon. May kapahingahan tayo sa Kanya regardless. Kung sinasabi mo, ay may kasalanan ko kasi ganito. Regardless. Give it to God. Alam ng Panginoon, arok ng kaisipan niya kung anong pinagdadaanan mo. Kung may nagko-convict sa iyong sin, kaya ka napapagod, take it to the Lord. Forgiving si God. Okay? Magpahinga ka na sa nagbo-bombard. I'm speaking this right now, maaaring may nakaka-relate na kung inuusig ka ng iyong konsensya, give it to the Lord. May kapahingahan sa Panginoon. Kung ito naman ay relationship o sakit, bigay natin sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Tayo ay tao lamang na nilikha niya. Siya ang ating manilikha at ang ating manggagamot. Siya rin ang ating provider. Amen? Kapatid, sabi sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Gagaan kapag nasa Panginoon. And then meron pa tayong isang verse. Kapatid, basahin natin sa Exodo chapter 33 verse 14. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi niya ito kay Moises at sinabi rin sa atin ng Panginoon. Ang salita niya ay hindi nagbabago, yesterday, today, and forever. So, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon kung ano man ang nakakapagpapagod sa'yo, nakakapagpabalisa, nakaka-stress. Let's take it to the Lord. Kahit ako, kasama mo ako, kaya nga ginagawa ko tong video kasi nakaka-relate ako sa'yo.
Maaring concern mo, kalusugan, pinansyal, maaring masakit ang ulo mo sa anak mo, sa asawa mo, sa sarili mo. Ang dami nating concern sa buhay na ito, pero tapat ang Panginoon at kahit kailan hindi niya tayo pinapabayaan. At ibigay natin sa Kanya ito sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat, gaya ng sinabi niya. Okay? So kapatid, halina at manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay magkasama ng aking kapatid, Panginoon. Kung ano man po ang mga kabigatan sa buhay namin, Panginoon, maaring physical, spiritual, maaring finances, Panginoon, relationship, health, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, i-heal mo muna ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. May-experience ka namin like never before. May-experience ka namin ng bago sa araw-araw, Panginoon, 10 ng aming mga kamag-anak. Panginoon, nire-release namin sa inyo ang aming mga problema. At nagpapasalamat kami na may katugunan po sa inyo, Panginoon. Maring ang iba sa amin ay may karamdamang malala, Panginoon, na walang solusyon ng doktor, Panginoon, pero walang imposible sa inyo, Panginoon. Nire-release namin ngayon, Panginoon. Magkaisa kami ng aking kapatid. Hallelujah. Bring healing in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Salamat po. Maaaring may problema po sa mga pinansyal, Panginoon. Ikaw po magpo-provide, Panginoon. Maraming salamat po. Maaaring may mga problema sa relasyon, Panginoon. Salamat po. At tutugunan niyo po ang mga pangangailangan namin. Hallelujah. Lord, we lift up everything to you and we honor you, we adore you with our lives, Panginoon. Let us fix our eyes on you and to focus on you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayun. So kapatid, maraming salamat sa oras mo. Find time to relax, ano? Relax your body. Ako nga, di ba, ang mami nasa bahay, siya 89, tapos ang aking husband diagnosed nga with dementia. Hindi madali. Pero pinapadali ng Panginoon ang sitwasyon natin. Kung ano man pinagdadaanan natin, nandyan siya. Karami natin. Ipe-prepare ng Lord ang daan para sa atin. Hindi niya tayo hahayaang pumunta doon na hindi tayo equipped o hindi niya tayo bibigyan ng lakas na nagmumula sa Kanya. Amen? Lahat yun may tinuturo siya sa buhay natin. At i-reveal niya yun sa'yo. Panalangin mo lamang at kaisa mo ko sa panalangin, kapatid. I love you with the love of the Lord. Find time to relax. Okay, relax mo yung katawan mo and rest naman. Masyadong maraming ginagawa sa buhay. And the best way is to relax in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you. I love you with the love of God.